Magandang araw po, ay magandang gabi po. Gabi na po pala. Kasi kanina nakatambay ako sa labas. Araw pa. Ako'y pumasok dito. Nag-ayos dito sa aking pinaglalayban. Ito yung mumunti kong music room. At dito rin ako naglalay. Nandito nga po yung mga gamit na yung mga sound system, gitara, piano. Kapag gusto kong mag-aral, mag-gitara o mag-piano ng ilang sandali, ay dito po ako tumatambay. Ito po may aircon po ito. Hindi po sa pagyayabang, meron po itong aircon. May electric fan. Kaso sa ngayon, naging tambakan ng panganay kong anak kasi yung mga gamit nila sumusobra banda rito sa aking kanan, tinambakan po nila ng mga kung ano ng mga gamit. So, ngayong gabi po, kung napapanood nyo po yung aking mga sandaling content dun sa OSAS nga po, yung once a save, always save. Ito po ngayon yung medyo nagiging viral sa social media. Ito pong words na to. Subalit, mga kapatid ko, kaya ko po ito pinagtutuunan ng pansin sapagkat ang nakasalalay po rito sa atin hindi po ito biro-biro para pag-accept mo. Halimbawa, kung ikaw ay masisira ng mga taong ito, so ikaw ay nakuha, delikado po. Delikado po ang mangyayari sapagkat hindi ito isang, may kasabihan niya, hindi ito isang kanin na kapag sinubo mo, naramdamang napaso ang iyong labi, ang iyong dila, kaagad mo itong iluluwa. Hindi po ito ganun. Hindi po ito ganun kadali. Opo, hindi po ganun kadali. Sapagkat may mga congregation, kapag ikay napaloob na, talagang para ikay magtagal dyan, ang lahat ng pamamaraan gagawin para hindi ka tumiwalag o kakaibiganin kanila, kung ano-anong mga ibibigay sa'yo para lang ikaw mag-stay dun sa isang congregation na yun. So, ang ibig kong sabihin, kapag ito'y inaccept mo na itong OSAS na to, na nagbabiral nga dito sa social media, subalit ako po ay nagwo-worry bilang isang Kristiyano po. Opo, bilang isang Kristiyano, sapagkat napakahina ng kanilang ginagamit na salita ng Diyos dito sa Biblia upang papaniwalain ka na kapag ikaw ay sumama sa kanila ay ligtas ka na habang panahon. Pag gumawa ka ng kasalanan, yung reward lang ang mawawala sa'yo. Yun ang sinasabi nila, yung reward. Although may reward tayo sa Diyos, hindi natin alam kung ano yung mga reward natin sapagkat ang Diyos lang nakakalam ng reward natin. In case na tayo ay magbi-victory, magcha-champion, kasi parang nasa tayo, parang nasa game tayo . Sabi nga doon sa New Testament, para tayong nasa isang paligsahan na tumatakbo o nakikipaglaban, nakikipagboxing na kinakailangan sa isang boksingero para, kasi alam mo ba ang boksingero yung jab ang binibigyan ng puntos dyan. Opo, binibilang nila yan. Kaya nga may tinatawag na yung mga counter punch na tinatawag, katulad si Pacquiao na ating tinatawag na pambansang athlete. Doon po siya nagtatagumpay pagka yung nagdidesisyon na yung mga tatlong hurado dyan. So binibilang po yun kasi siyempre pag madalas kang manuntok, yung iba dyan pumapasok. Kung naghahanap ka lang ng tiyempo, so naiiwanan ka ng kalaban mo. So ganun din ang mga Kristiyano. Ang meaning naman ng panununtok, yung kinakailangan madalas mong ilabas ang salita ng Diyos, madalas mo itong i-broadcast, madalas mo itong i-share sa mga tao. So hindi mo itong itinatago. So kapag ikaw humarap na sa harapan ng Diyos, so may reward ka na tinatawag. Yun ang sinasabi ng mga OSAS na
Yun lamang ang mawawala sa iyong reward. Habang ikay gumagawa ng kasalanan, yung kaligtasan na natanggap mo sa Diyos ay hindi po yung mawawala. Ito po ay isang malaking kamalian na pagtuturo o pagpapaliwanag. Kung babasahin nyo po yung Revelation po, pupuntahan po natin Revelation. Ito po, patututuhanan ko po sa inyo. Kasi total, Bible naman itong pinag-uusapan natin. Dito po sa Revelation, yung mga nagbabasa nito, yung nakakaalam nito. So, meron na pong bilang ang humarap na sa Diyos at naligtas nung unang kapanahunan po. Nung unang kapanahunan pa po ito ng mga Kristiyano. At ito po ay yung mga hinirang mismo. Hinirang mismo to ng ating Panginoong, ng ating Diyos. Ito po, ang awit ng mga tinubos. So, dito po tayo para masigit na maunawaan natin. Hallelujah. Sige, basahin muna natin yon. Tumingin ako at naroon ang kordero. Dito po yan sa Pahayag 14. Simulan natin sa 1. Ang kordero nakatayo sa bundok ng Siyong kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong na isang mabilis na talon, dagundong at kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog sa alpa. Sila'y umaawit sa isang bagong awit sa harapan ng trono na ng 4 na nilalang na buhay at 24 na matanda na walang makaunawa sa awit na yaong kundi ang 144,000 na tinubos ng sanlibutan ito ng ang mga lalaki hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae, hindi sila nag-asawa, sumunod sila sa kordero saaman sila ay nagtungo, sila ay tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang ang mga unang handog sa Diyos na kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman, wala sila mang anumang kapintasan. So, napakaliwanag po. Meron na pong nauna na may bilang po 144,000. Yung mga katangian nila, hindi sila nagsinungaling, hindi sila nag-asawa, hindi sila tumikim ng babae. Bakit sasabihin itong osas? Kahit na magkasala ka, ang kaligtasan ay patuloy mong panghahawakan. Kasi eto po mga kapatid ko, mga kapwa ko, mga Kristiyano, brother and sister, meron po kasi silang pinanghahawakan dito po sa Juan 10:28 hanggang 29. Ito po yung pinanghahawakan nila. Subalit, yung pinanghahawakan nila, hindi muna nila inunawa kung anong ibig sabihin dito sa sulat ni Juan. Although, itong sinulat ni Juan, nung kapanahunan na yun, bali ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsalita nito. At ito'y isinulat ni Juan. Ang sabi rito sa 28, sa 10 ng Juan, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggang at kailanman di sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin. Ninuman ang aking ama na nagbigay sa kanila, sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaring maagaw ninuman sa akin, ama. So, yung talatang iyon, nitong osas o once a saved, always saved, ito yung pinanghawakan nila. Ito yung pinanghawakan nila na yung mga Kristiyano na binigyan ng ano na to, kung babasahin mo to, mamaya babasahin ko para maunawaan nyo. Kung babasahin mo to, nakasegregate na po itong mga taong ito. Hindi po ito basta yung naniwala sa Diyos. Parang walang pinagkaiba to dun sa binasa ko dun sa Pahayag na
ito pong mga taong ito ay naging tapat sa Diyos. Hindi po sila nagkakasala. Opo. Ito para maunawaan, nung nagpapaliwanag na to, kasi ito ay narinig ko sa isang banyaga, sa pamamagitan ng isang English. Opo, isang banyaga. Hindi ko malaman kung ito ay Hapon o Koreano na preacher. Ipinaliwanag niya po ito. So kasi, kaya ko po ito diniscuss ngayon. Kaya ko po ito inilive ngayon sa aking channel. Para po magising kayo, malaman nyo ang katotohanan, lalong-lalo na yung mga naandyan sa osas na yan. Unawain nyo ang mabuti ang sinasabi sa Juan 28:29. Basahin nyo po, doon lang po kayo magbasa. Simulan nyo sa 22 kasi ito po ay sinalita ng ating Panginoong Hesus ng kasulukuyang siya ay nag-share ng kalooban ng kanyang amang Diyos na banal. Ito po yung sabi ng ating Panginoong Hesus sa 22. Sisimulan ko po dito rin po sa Kapitulo 10. Taglamig na noon, kasalukuyang pinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon. Doon sa portico ni Solomon, doon sa pinaka-area na pinagawa ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, ngunit ayaw nyo maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw nyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Tandaan nyo ito sa aking mga tupa, nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay. Ito yung talata na ginamit nyo Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama ang nagbigay sa kanila, sa akin, lalong dakila sa akin, lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa akin. So maliwanag na maliwanag, sinasabi po doon sa Juan, nagsimula po ako doon sa 22, na ang Panginoong Jesucristo ang bumigkas ng salitang ito, marami pong nakikinig nung time na yon doon sa isineshare niya salita. So itong mga binigyan niya na ng katiyakan ng kaligtasan, hindi po ito basta-basta mga tao. Kaya nga nag-aalinlangan itong mga Hudyo, kailan mo kami pag-aalinlanganin? Sino ka ba talaga? Bakit ka ba talaga naparito sa lupa? Ano ba talaga ang iyong layunin dito? Kasi itong mga nakikinig nito, bago dumating ang ating Panginoon Jesucristo, meron na pong mga nagtuturo ng mga kabanalan nung kapanahon na yun. Opo. Kaya itong ginagamit nyo na talatang ito, para lamang to dun sa mga tao na pinili niya. Sinegregate niya na to. Ang tanong ko sa iyo, brother, pinili ka na ba ng Diyos? Sinegregate ka na ba? Nakuha mo na ba yung qualification na sabi nga doon sa itong mga yung 144,000 ito yung mga taong hindi nakipagtalik, hindi nag-asawa, hindi nagsinungaling. Kung nakuha mo yung qualification na sinasabi sa Biblia, maniniwala ako sa iyo na hindi ka na maaagaw. Hallelujah! Kaya sinasabi ko sa iyo, maraming nagtuturo nitong salita ng ating Panginoong Jesucristo o ng kalooban ng Amang Diyos, hindi po nauunawaan. Basta nagbasa lang dito, ilalarga na nila. Hindi nyo ba nalalaman, mga pastor, mga nagtuturo, nag-share ng words of God o ng gospel, hindi po ito isang paninda na kapag hindi nagustuhan ay pwedeng ibalik. Hindi po. Delikado po ito sapagkat kaluluwa ng isang buhay na tao ang kinukuha natin. Kaluluwa ng isang buhay na tao. Magiging pananagutan natin to sa harapan ng Diyos kapag tayo ay humarap na rin sa Kanya. Huwag natin lokohin ang tao. Huwag tayo magparami para lamang masabi natin na dito sa aking congregation, ito ay talagang pinili ng Diyos dahil napakarami. Nagpaparami kayo dahil sa kasinungalingan.
na hindi nyo pinauunawa sa mga tao na nakikinig na salita ng Diyos. Ang binabanggit dito, niliwanag pa yung mga tupa lamang. Nakasegregate na to, mga tupa. May mga qualification po ito. Yung sinasabi ng Panginoon. Kasi nalalaman ng Panginoong Kristo na itong mga Hudyong ito na talagang i-reject ng mga Hudyong ito yung kanyang sinasabi. Although naman gano'n naman talaga, pag binasa nyo itong four gospel na to, itong Matthew, Lucas, Marcos and John. So, itong mga Hudyong ito, itong mga Pariseo, sacerdote, sa Sudyo, itong mga ito, wala namang ginagawa ito kundi pakinggan ng Panginoon Kristo at hulihin kung saan magkakamali sa kanyang mga sinasabi. Hallelujah. Ito yung mga nag-aaral ng mga kautusan na nung panahon pa ni Moises. Hallelujah. Kung malalaman nyo po. Kaya delikado po mga kapatid ko. Na ginagamit nyo itong talatang ito na hindi naman nyo nauunawaan. Tama yung hindi makukuha. Pero hindi ito kayo, hindi ito tayo. Tayo ay mayroong, bilang isang Kristiyano, iniingatan ng ating sarili para makuha natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggang. Hindi ko mo ikaw ay nagpa-bautismo na, ikaw ay nanampalataya na, i-a-apply mo na sa buhay mo. Once a saved, always saved. Hallelujah. Ano nangyari sa salita ng Diyos? Kapag ikaw nalaman mo na ang salita ng Diyos, nagawa mo na yung first step, nagpabautismo ka nga, nagsisi ka sa iyong kasalanan. So babalik ka uli sa sanlibutan, makikisa ka uli, gagawa ka uli ng kasalanan, save ka, hindi ka na maaagaw. Ito ay isang malaking kabuktutan, ito ay isang malaking kasinungalingan, ito ay isang malaking pagpapalaganap ng kalokohan. Hallelujah. Alam niyo po, kasi pagka ganito itong topic, nagagalit po yung espiritu ko. Nagagalit po yung espiritu ko na ibinibigay sa akin ng Diyos. Kasi bago po ako nagla-live dito, nagpe-pray po muna ako sa Kanya. Hinihingi ko sa Kanya ang pangunawa. Hindi ang karunungan ko. Wala akong karunungan. Ulit-ulitin ko, aminin ko. Hindi ako nakatapos na aking pag-aaral. Hindi ako nakatungtong ng eskwelahan. Subalit, ako'y nagpapasalamat. God is good. Bakit? Kasi ang nalaman kong edukasyon ay hindi para dito sa mundong ito. Ang nalaman kong edukasyon o knowledge ay karunungan ng Diyos. Hallelujah! Pag-aralan nyo mabuti, itong ginagamit nyo na verses, na itong John 10, verse 28 to 29, na binanggit nga nitong foreigner na to, na hindi ko nga alam kung ano ba to, Koreano. Binasa nyo to sa English. Ang sabi niya rito, I gave them eternal life, and they shall never die. No one can snatch them away from me. Verse 29, what my Father has given me is greater than everything, and no one can snatch them away from the Father's care. So, yun po yung pagkakabigkas niya, itong foreigner na to, nang mapanood ko siya sa social media. So, pinag-aralan ko po ito. Kasi bilang isang Kristiyano, ako po yung mga nagla-live, may channel po ako sa YouTube. Diyan sa Facebook, meron po ako yung Words of God. Akin po yan. Kung napapanood nyo yan, hindi naman po ako naghahangad ng i-like nyo ako, i-subscribe nyo ako. Sasabihin ko sa inyo ng katotohanan, kahit walang mag-like sa araw-araw na aking pagla-live, alam nyo po ba, ako'y natutuwa sapagkat merong isa na nakikinig sa akin. Merong isang nakikinig sa akin. Yan, hindi kayang pasinungalingan.
kundi ang Diyos na nasa langit, na ginagampanan ko itong aking tungkulin na modernong pamamaraan sa ngayon. Hindi tayo naglilingkod sa tao. Naglilingkod tayo sa Diyos. At tandaan nyo, kaya wag natin hanapin kung maganda ba yung sinalita natin, kung marami bang nag-subscribe, kung marami bang nag-like, marami bang nag-comment sa isinering mo nung araw na yon. May mga ibang preacher dyan pagka magmamakaawa, i-subscribe nyo naman, i-like nyo naman, miski pa paano pa. Ako hindi pa ako humihingi sa inyo. Kahit wala pong araw-araw na ako mag-deliver dito ng words of God. Wala sa akin mag-comment, wala sa akin mag-like, wala sa akin mag-subscribe. Praise the Lord. Sapagkat ang tunay na nakikinig sa akin ay walang bilang. Ang ibig ko sabihin, hindi siya milyon, hindi siya bilyon, hindi siya trilyon, hindi siya kwadrilyon. Siya ang nag-uutos. At siya mayroong pangako sa naglilingkod dito sa lupa. Doon tayo naglilingkod sa Diyos. Kaya, yung mga pastor, huwag niyo masyadong pagbutihin. Ulit-ulitin ko sa inyo, yung mga pastor na mahilig gumawa ng mga reference. Ulitin ko po pero wala rito yung dito tayo dun sa OSAS, once saved, always saved. Yung mga pastor na gumagamit ng mga referensya na paalala ko sa inyo, huwag kayo magagalit sa akin, ito isang reminder lang sa inyo. Nakukulangan ba kayo sa salita ng Diyos? Kulang ba yung words of God? Kulang ba yung will of God? Dito sa Holy Bible, kulang ba to para kumuha kayo ng ibang referensya para maniwala yung mga taong nakikinig sa inyo habang kayo ay nagdi-deliver nitong words of God. No. Wag kayong masanay sa ganun. Hindi ako gumagamit ng mga referensya. Hindi po ako gumagamit. Direct to the Holy Bible. So, meron pa po silang isang verses na ginamit dito po sa Romans. Dito po sa Romans, so naunawaan na po natin yung John. Doon po, meron po qualification yun. At iyon po ay sinegregate na. Diba? Babalikan natin, sinegregate na ng ang God of Father, ang siyang pumili doon sa mga tao na mga tupa ng ating Panginoong Sokristo. Kasi po, pagkababasahin niyo yung Biblia, wag lang po kayong pick up, o wag lang kayong kukurot-kurot para kayong kumakain sa isang isda na iniyaw. Ang paborito nyo doon sa, alam nyo ba, sa isdang iniiyaw, ang paborito kong yung ulo po, yung inumuna ko yung ulo. Kasi kinakain ko yung medyo sa pisngi, opo, tsaka yung medyo pagdating dito sa tiyan, na yung taba, gustong-gusto ko po yan. Ganun po yung mga kumakain itong mga isda na inihaw o anumang klase na luto. May gusto dito sa bandang tiyan, opo, may gusto banda rito sa may bandang likod, kasi yun yung malaman. Kurot-kurot ang tawag doon. Huwag po ganun sa Bible, huwag tayong kurot-kurot. Kasi hindi po natin mauunawaan to kapag ganun po ang ginawa natin, kurot-kurot. Umpisahan nyo ron. Inumpisahan ko sa verse 22. Nalaman ko yung katotohanan kung bakit sinabi ng Panginoon doon na never to snatch, hindi kayo maaagaw sa akin. Sapagkat bakit? Sapagkat yung mga taong iyon ay nakasegregate na yun. Ang Father of God, ang siyang may bigay noon sa kanyang anak, yun yung mga tupa. Legitimate yun. Mga original na mga tupa na yun. Opo, mga original na mga tupa. Kaya nga nagagalit yung mga Hudyo ron, yung mga nakikinig sa kanya. So, ang tanong ko sa inyo, brother, na ito, kayo mga osas, ang tanong ko sa inyo, kayo ba may hahambing nyo ba yung verses na yun sa buhay nyo, na kayo ay legitimate na talaga, na kayo pinili ng Diyos
na hindi kayo nagkakasala. Kasi hindi po nagkakasala ang mga taong ito. Opo, di ba? Ipinaliwanag po, specific. Hindi po sila nakipag-sex. Hindi po sila nagsinungaling. Sila yung mga tao. Sila yung mga taong matutuwid. Hallelujah. So ito, binabanggit naman dito sa Romans 8. Ito po, sa verse 33, sino ang maghaharap? Ang nagsasalita po nito si Apostol Pablo nung siya nangangaral. Kailangan malalaman nyo po kung ano po yung hindi na po ang ating Panginoong Sokristo. Yung doon sa John, ang ating Panginoong Sokristo po ang nagsasalita nung siya nagsisharing ng will of God o ng kanyang father ng kanyang ama. Ito po sino makapaghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol sa kaparusahan? Si Kristo Jesus ba ang nasa kanan ng Diyos? Siya ba ang namatay at muling binuhay? Ngayon namamagitan para sa atin. Sino makapaghihiwalay sa atin para sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapaghatian ba? Ang pag-uusig, gutom? Ang kahubaran, panganib o tabak? Ayon sa nasusulat. So, kasi ito, nung ang ating Apostol Pablo ay nangangaral sa Roma, sa Roma, parang nanghihina yung mga Christian doon. Opo. Kung babasahin niyo po ito, yung mga new member, Christian member, nanghihina po. Kaya nga, sino makapaghihiwalay sa atin? Na tinanggap niyo ng ating Panginoong Sokristo. Kasi kung ihiwalay kayo sa Panginoon, saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Saan kayo magwo-worship? Saan kayo hihingi ng tulong? Kasi itong si Apostol Pablo, sabi nga niya, ito meron siyang sinalita rito, hindi ko lang matandaan dito sa Bagong Tipan. Kahit pala siya ay walang hiya, prosecutor siya o nagpo-prosecute sa mga Christian, nakatalaga na pala siya bilang maging isang ganon. Nakatalaga na po siya. Hindi pa siya inilalabas, sinapupunan ng kanyang magulang. Gano'n na mangyayari sa kanya. Hallelujah. Tandaan niyo po yan, Tandaan niyo po yung sinabi ko. Mababasa niyo yan dyan siya mismo ang nagsabi nun. Hallelujah. Kanya nga, ito, sino ba makapag-iwalay sa inyo? Kahirapan ba, kagutuman, tabak, o anuman, kapigatian? Ang sabi talagang gano'n ng mga Kristiyano, yun ang makapagpapahiwalay ba sa inyo? Sa pag-ibig ng Diyos o sa pag-ibig ng Panginoon Sokristo sa inyo. Hindi po yan makapagpapahiwalay. Kung tunay kang Kristiyano, sa pamamagitan yan, hindi ka kayang ipagpahiwalay. Opo, itong yan po ang ibig sabihin po niyan. Sa 38, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan ng buhay, ang anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan ng kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na pinadama niya sa atin sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Opo, tama po ito. Yung mga tunay na Kristiyano, yung mga nanghihina, inire-remain lang ni Apostol Pablo kasi nga dumaranas ng persecution tong mga Christian dito Opo, kasi nga kapag ipinapatotoo mo yung pangalang Jesus, magiging kalabang ka ng panahon na yon ng Roman Empire. Kasi meron silang meron silang grupo. Meron silang grupo Kanya binibigyan ng kalakasan, sinasabi rito sa talatang ito, binibigyan ng kalakasan, encouragement itong mga Christians dito sa Roma ni Apostol Pablo. Hallelujah. Kanya pag-aralan nyo pong mabuti itong once saved, always saved. Naliligaw po kayo. Huwag po kayong kumuha ng mga verses dito sa gospel na hindi naman po tama ang ina-apply nyo. Opo, nililigaw nyo lang po ang mga tao sa paniniwala sa Diyos. Hindi po ito tama ang inyong sinasabi dito. Na kumurot lamang kayo, pumikap lamang kayo ng verses diyan sa John 10:28-29. Nag-explain na kayo na hindi na mawawala ang
Hallelujah. Kaya nga po, ano sinasabi dito sa, ano ang sinasabi rito sa huling-huli sa pahayag? Hindi makapapasok sa kaharian ng langit ang mga taong gumagawa ng kasalanan. Katanda, ang mga sumasamba, sa mga Diyos-Diyosan, ang mga makikiapid, ang mga lasinggero, ang mga sinungaling. Hallelujah. Kaya mga kapatid ko, habang malinaw pa sa inyong isipan, maghahanap pa kayo ng katotohanan. Mga nandiyan sa osas, awa sa save, always save. Manalangin kayo sa Diyos, alamin nyo. Basahin nyo ang Bible. Huwag kayo basta maniniwala. Huwag kayo basta kahit ako, ano man bigay ko sa inyong talata, pag-aralan nyo, humingi kayo ng ng karunungan sa Diyos. Ang Diyos, sabi nga sa Biblia, ang sino man naghahanap, humingi ng karunungan, pagkakalooban ko, sapagkat yan ang nais ng Diyos, ang maunawaan natin ang kalooban niya. Hallelujah. Maraming salamat po. Ako si Kuya Dolpho nyo. Nagbibigay din po ako sa church ng mga Words of God, Bible study. At gayon din, pagpapagaling po. Hindi po ako nagpapagaling. Tatandaan nyo po, hindi ako nagpapagaling. Ang ating Panginoon Kristo, patuloy po ang kanyang pagpapagaling. Hallelujah. Lumapit lamang tayo, magkaroon tayo ng pananampalataya. At saka alam nyo kung bakit hindi gumagaling ang isang tao, hindi po siya marunong magsisi sa kanyang kasalanan. Humihingi lang siya ng kagalingan, pero hindi siya humaharap sa ating Panginoong Kristo kung ano yung nilalaman ng kanyang puso at o ano ang kanyang mga nagawa sa mga nakaraang araw at saka araw na ito. Maraming salamat po. Ito po pala si Kuya Dolpho muli. Si Kuya Dolpho na magtanong po kayo sa akin. Hindi po ako ang sasagot. Ang Biblia po ang sasagot. Nakasama ang Santong Banal na Espiritu. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo sa araw-araw na buhay nyo na pinagkakaloob ng ating Amang Diyos na banal.